Hallelujah! Purihin ng Diyos. Napakabuti niya. At sa mga sandaling ito, mga kapatid kong minamahal, sapagkat tayo may pagdiriwang at ang itinakdang oras ay para purihin ng Diyos. At bago tayo magsimula, nais kong ating bigyang pansin ng nakatala sa banal na kasulatan. Aklat ng Awit, Kabanata 75, ang sabi rito sa wikang Banyaga, O come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come before Him, before His presence, with thanksgiving, and make a joyful noise unto Him with sounds. Verse 3, For the Lord is a great God, and a great King above all gods. In His hand are the deep places of the earth. The strength of the hills is His also. The sea is His, and He made it, and His hands formed the dry land. Verse 6, O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is God, and we are the people of His pastures, and the sheep of His hand. Today, if ye will hear His voice. God bless the reading of His word. Tayo po'y magpasalamat. Panginoon, napakabuti mo po na sa oras na ito'y muling pinag-isa mo kami. Pinagsama-sama mo, Panginoon, upang ikaw ay aming dakilain. At ito po'y araw ng pasasalamat, pagdakila sa iyo, sapagkat ngayon ay dumating kami sa ikalawang taon ng pagpapasalamat. Ngayon ay sisimulan namin ng ika-4 na likhang awit, mga papuring handog sa iyo ng mga taga-Miracle Maker Ministries. At ang dalangin namin ay maranasan ka namin. Ang dalangin namin ay makita ka namin. Ang dalangin namin ay ang iyong presensya, O Diyos, hallelujah, ang siyang maging kasama namin sa bawat sandali. At bigyan mo kami, Panginoon, ng unawa sa mga pangako mo. At yun ay karanasang di namin malilimutan. At kami patuloy na maglilingkod sa iyo. Pagpalain mo nga ang bawat isang kasama namin sa pagtitipong ito. Lahat ng mga kapatid namin na makakakita at makakasama, nasan man sila, Lord, dalawin mo at maranasan nila ang kahalagahan ng pagpupuri, kahalagahan ng pagsamba, kahalagahan ng pagkilala sa mga dakilang pagkilos mo sa buhay namin. Salamat nga sa iyo, Diyos. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. 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 Napakabuti ng Panginoon. At sa oras na ito, kapatid, mga minamahal, ay ang pag-uusapan natin ay yung album number 4 at yun ay ang patuloy na magpupuri sa iyo. At ang paglalahad dito, kapatid, ay nais kong makita mo na ang pagpupuri sa Diyos ay isang tungkuling dapat ay tuloy-tuloy na paglilingkod sa Diyos. Ang pagpapasalamat, hallelujah, sapagkat ngayon ay ikalawang taon ng Miracle Maker Ministries at simula sa unang araw pa lamang ng unang taon, nakita na natin, napatunayan na natin na ang Diyos, hallelujah, ay kumikilos, gumagawa, at siya hindi nagbabago. Siya noon, siya ngayon, at magpakailanman. Kaya yung isang awit natin, naalala ko ang sabi, halina't magpuri kay Yahweh. Ito'y tuloy-tuloy na gagawin. At sa mga sandaling ito, sa araw na ito'y patuloy, hallelujah, na magpupuri sa iyo. Kapatid, ang sabi sa aklat ng ikalawang Kronika, Kabanata 20, talata 21, sa huling bahagi nito ay ganito, O praise the Lord for His mercy endureth forever. Purihin ang Panginoon, hallelujah, sapagkat ang kanyang kahabagan ay magpakailanman. At yon ay nais kong makita mo na itinala upang maging gabay, upang maging patnubay, upang tuloy-tuloy nating magampanan ang paglilingkod na iyon ng mga papuri sa Diyos. Hallelujah. Bakit nga ba kinakailangan tayong magpuri? Bakit nga ba kinakailangan tayong sumamba? Bakit nga ba kinakailangan tayong magpasalamat? Kapatid, ito ay mga paglilingkod sa Diyos at isang gawain ng pagpapasalamat, pag-augnay at paglalahad, how wonderful God is, how awesome He is, and who He is. It is an expression of God's love. Hallelujah. Purihin ang Diyos. At ito rin ay pagkilala, acknowledgement, na kinikilala natin na siya yung makapangyarihan. He is the power. Oh, glory to God. He is the authority. He is the greatness.
He is the goodness. He is the mercy. And the acts of God, hallelujah, kapatid, ay pagkilala natin at yun ay binibigyan natin ng katumbas na pagpapasalamat, paglalahad ng mga dakilang pagkilos niya. Ang sabi sa aklat ng Awit Kabanata 100, talata 4 at 5 ay ganito, sa wikang Banyaga, enter His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name, for the Lord is good. His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Kapatid, dahil kung makita mo na ito'y panawagan ng Diyos na ang tao, lahat ng kanyang nilalang ay dapat na pumasok sa kanyang pintuan, sa kanyang templo, sa kanyang tahanan, na kung saan ay nararapat na maging mapagpasalamat at dakilain siya at purihin siya at sambahin sapagkat siya ay mabuti, sapagkat siya ay mahabagin at siya ay walang katapusan at ang katotohanan, hallelujah, ay kanyang inilalahad sa lahat ng lahi ng tao. Purihin ang Diyos. At ang sabi rin, kapatid, nais kong makita mo sa aklat ng Awit, Kabanata 150, talatang 6, let everything that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Ang mga may hininga, sabi ng banal na kasulatan, kasama ang lahat ng nilalang, ay dapat na magpuri sa Diyos, dapat na sambahin ng Diyos, dapat na dakilain, sapagkat siya ang Diyos na lumikha, lumalang ng lahat ng bagay. At kapatid, sa bahaging ito, nais kong tignan natin na ang paglilingkod na yaon ay may katumbas na tagumpay. Hallelujah. Ulitin ko, ang paglilingkod na yon ay may katumbas na tagumpay. Sa isang pagkakataon sa panahon ng mga hari, isang haring pangalan ay Jehoshaphat, kapatid. At siya ay naligalig sapagkat ang mga bansay nagtitipon laban sa kanya. At ang mga Syrian army ay nagpadala ng mga sugo at pinipilit na isuko niya ang kanyang karapatan, isuko niya ang kanyang bayan, ibigay ang lahat ng kanilang mga ari-arian. At sapagkat yaon ay pag-alipin sa kanila, ang haring ito'y dumulog, hallelujah, sa Diyos. Unay nagpadala ng kalatas sa isang propetang pangalan ay Isaiah at siya'y humingi ng dalangin, siya'y humingi ng gabay, at siya'y pinatnubayan ng Diyos. Subalit hindi tumigil lang nanliligalig na bansang Syrian. Siya'y pinipilit na gupiin at nagbibigay ng mga masasakit na mga babala, mga salitang nakapagpapagbagabag sa bayan. At sapagkat sila'y sumisigaw at sinisira ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pagkakilala sa Diyos, ay dumaing, hallelujah, ang haring ito. At sapagkat di tumitigil sa ikalawang beses, ay nangyari sa aklat ng ikalawang Kronika, Kabanata 20, dumulog siya sa Diyos. Sa kahuli-huli ang pagkakataon, hindi lang siya dumulog sa propeta ng Diyos, siya ay dumulog mismo sa Diyos. At siya ay nanalangin. At ang sabi sa kanya, ang sugo ay nagpasabi sa kanya na siya ay walang gagawin kung hindi, hallelujah, maglingkod ng pagpuri at pag-awit sa Diyos. At ang bahaging yung kapatid, nais kong makita natin, hallelujah, na sa kanyang pagdulog sa Diyos ay hindi siya binigyan ng pamamaraan ng paglaban o binigyan ng mga sandata o mga patnubay upang lalabanan ang mga kaaway na ito. Bagkus, ang sabi sa kanya, ipakinggan natin sa Kabanata 20, talata 21 ng ikalawang Kronika, sa wikang Banyaga, and when it is King Jehoshaphat, had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord. Tignan po natin ang kanyang inilahad, hindi generals, hindi kapitan, hindi matitipon ng tao, hindi mga armas, kundi ang sabi ng banal na kasulatan, he consulted with the people, he appointed singers unto the Lord, mga awit, and that should praise the beauty of holiness. And they went out before the army and to say, praise the Lord, for His mercy endureth forever. Wala silang gagawin, walang sandatang gagamitin, walang strategy, walang tactics, walang paglusob. Ang gagawin lamang nila ay magpuri sa Diyos. Hallelujah. Yun ang katotohanan. Kung mayroong pagpupuri at paglilingkod sa Panginoon, kapatid, nais kong makita mo sa iyong buhay,
may tagumpay ka. Ang gagawin mo lamang, patuloy na magpupuri sa Diyos. At sa bahaging yon, tingnan natin ang naganap. Sa aklat ng ikalawang kronika, kabanata 20, talata 22 hanggang 24. Ang sabi diyan, and when they began to sing and to praise the Lord, hallelujah, hallelujah, the Lord set ambushment against the children of Ammon, Moab, and Mount Seir, which came against Judah, and they were smitten. Kapatid, yung tatlong malalaking bansang ito, hallelujah, ay talagang nagsama-sama at sila'y nagkaisa. The Ammonites, the Moabites, and sa mga taga Mount Seir, at sila'y nagkaroon ng pagkakaisa, nagkaroon ng coalition upang kubkubin ang bayang ito. Pero ang hari, hallelujah, ay dinatinag sapagkat ang sabi sa kanya ng Diyos at ng propeta ng Diyos at ng mga lingkod ng Diyos, umawit lamang kayo at magpuri. For the children of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of Mount Seir until utterly to slay and destroy them. Hallelujah. Kapatid, nakikita natin, ginulo, niligalig ang mga malalaking bansang ito ng Diyos. Sa halip na sila'y magsama-sama, sila'y naligalig at naglaban sa isa't isa. Hallelujah. And when Judah came toward the watchtower in the wilderness, they looked unto the multitude. And behold, hallelujah, they were dead bodies fallen to the earth, and none escaped. Napakaganda ng ginawa ng Diyos. Niligalig sila at ang kanilang naging kalagayan ay kalunos-lunos sapagkat sila'y nagpatayan sa halip na magkaisa upang kubkubin ang bayang pinangunguna ng Haring Jehoshaphat. Sila yung nagkaroon ng pagkubkub sa isa't isa, nagpatayan, nawala sa kanilang layunin at ganun sila niligalig ng Diyos. Hallelujah. At ang sabi sa huling bahagi ng binasa natin, they were dead bodies fallen to the earth and none escape. Walang natira. Lahat ng sundalong naroon, lahat ng tauhan ng Moab, lahat ng tauhan ng Ammon, lahat ng mga taga Mount Seir, sila'y nagkaisa, subalit sila mismo ay nagpatayan sa isa't isa. At nais kong makita mo, kapatid, hallelujah, na yun ay naganap sapagkat sila'y tumalima sa utos ng Diyos. Sila sa halip na lumaban, sa halip na maghanda sa isang labanan, ay nag-awitan, hallelujah, ay nagpuri sapagkat sangayon sa aklat ng awit, 22, talata 3, He inhabits the praises of His people. He inhabits the praises of His people. Kapatid, ang iyong pagpuri, hallelujah, ay pinananahanan ng Diyos. Ang iyong pagsambay, kinalulugdan ng Diyos. Ang iyong pagdakila, hallelujah, ay nakikita ng Diyos. At nais niya, hallelujah, na magpatuloy kang gawin ito. Sapagkat sa pagsunod mo, number 1, you usher the people to the presence of God. Iyong pinangungunahan, iyong dinadala ang mga tao sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Yun ang isang magiging bunga ng paglilingkod. At ang pangalawa, change the course to sure victory. Yung daan, yung paglalakad, yung patutunguhan ay may kasiguruhang tagumpay. Number 3, you set the people free. When you praise God, when you glorify God, when you worship God, you are setting the people free because the presence of God, hallelujah, is moving and working. And, hallelujah, present. Kapatid, yung ika-4, He turned events into favor. Lahat ay magiging sang-ayon sa kagustuhan ng Diyos sa iyo at siguradong ito, hallelujah, ay kalugod-lugod sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ika-5, hallelujah, it break bondages and oppression. Kaya kung merong pagkalugmok, kung merong pagkaduhagi, kung meron mang mga nararanasang pagkabihag, ikaw ay makalalaya sa pagpupuri mo sa Diyos sapagkat, hallelujah, pinananahanan niya ang iyong mga papuri. At ika-6, kapatid, door closed opens up.
lahat ng nakasarang pintuan mabubukas sapagkat, hallelujah, ang kapangyarihan ng Diyos ay naroroon. Ang mga papuri at pagsamba mo'y kumikilos at gumagawa at yun ay nagbibigay, hallelujah, ng kamanghamanghang pagkilos ng Diyos sa buhay ng tao. Kapatid, nais kong pinakahuli makita mo, it destroys the strongholds of the enemy. Tulad ng nangyari kila Jehoshaphat, lahat ng tatlong malalaking bansa na nagkaisa, nagsama-sama. Oo, para kubkubin at samsamin ang mga ari-arian at patayin, hallelujah, ang kahariang nasa kaharian. Sa halip sila, hallelujah, yung kanilang strongholds ang winasak ng Diyos. Bakit? Sapagkat mayroong pangako ang Panginoon. Yun ang supernatural breakthrough. At sa pagpapatuloy, nais kong tingnan mo sa panahon ng Panginoong Yesus, kanyang inilahad, hallelujah. Oo, kanyang isiniwalat, kanyang sinabi, at tingnan mo ang kahalagahan nito sa buhay natin ngayon, hallelujah. Sa John chapter 4, verse 23 to 24. At napakaganda pong makita natin, ang sabi po rito, but the hour cometh, ang Panginoong Yesus ang nangungusap, but the hour cometh, and now is, hallelujah, when the true worshipers shall worship, oh glory to God, the Father in Spirit and in truth. Ulitin ko, but the hour cometh, yun ay panahon ng Panginoong Yesus. At ang salitang ito ng Panginoon ay patuloy na lumalaganap hanggang sa panahon natin, irrespective of the year, irrespective of the month, of the day. Ngayon, ang panahong yaon ay dapat na maranasan natin sapagkat ang inilahad ng Panginoon, when the true worshipers, hallelujah, shall worship. At alam ko, ikaw, hallelujah, nakasama ko ngayon sa pagtitipong ito. Ikaw na nakikipag-isa, hallelujah, sa pagpupuri sa Diyos. Ikaw, hallelujah, nakasama, oh, hallelujah, purihin ng Diyos sa pagpapasalamat, sa pagpupuri sa Panginoon, sa pagkilala, sa ikalawang taong pagpapasalamat ng Miracle Maker Ministries, hallelujah, ay nararapat, sabi, shall worship the Father in Spirit and in truth. At kahit walang pagtitipon, at kahit walang mga mahalalagang pagsasama-sama, ang dapat na gawin, kapatid, sapagkat sa huling araw, ang mga tunay na mananamba ay sasamba sa Ama, sa Espiritu at katotohanan. At ang kasunod sa talata 24, for the Father seeketh such to worship Him. God is a Spirit, and they that worship Him, sabi po ng banal na kasulatan, sabi ng Panginoong Yesus, and they that worship Him must worship Him in Spirit and in truth. Kaya napakalaga, patuloy na magpuri, patuloy na sumamba, patuloy na dakilain, hallelujah, ang ating Diyos. Kaya nga napakaganda yung kanilang album, patuloy na magpupuri sa iyo. Purihin ang Panginoon. Kapatid, nais ko lang bigyan diin, ang praise and worship ay napakahalaga. Kanina itinuran natin yung praise, pagpapasalamat, pagpuri ay act of thanksgiving, pasasalamat. At yung pasasalamat na yung, kapatid, ay hindi labi, kundi nagmumula sa puso at ang buong katauhan mo'y sumasamba at dumadakila at kinikilala mo na yun, hallelujah, gawa ng Diyos. Ikaw ay nagpupuri. Ang worshiping, kapatid, ang pagsamba, is an act of magnifying and expressing reverence and adoration to God. So, it is an act, pagkilos ng pagkilala mo at paglalahad mo sa kagandahan, sa kabutihan at pagpupuri sa Diyos. Hallelujah. And both is integral in the kingdom of God. Kailangan, napakahalaga ito. The praise and worship is part, hallelujah, a lifestyle of holiness in the kingdom of God. So if you belong, hallelujah, to Jesus, to our God, ang buhay mo'y magpuri, ang buhay mo'y sumamba, ang buhay mo'y dakilain ng Diyos sapagkat siya, hallelujah, ang humihingi ng paglilingkod na ito. And as we praise and worship God in our lives, beloved of the Lord, nais kong makita mo, He is magnified. Lumalaki siya. And we become smaller. So, nakikita mo yung kalawakan, yung kadakilaan, yung kanyang kalagayan. At ikaw ay nagiging maliit sapagkat sumasamba at nagpupuri ka sa Kanya. Allowing Him to work freely. Hallelujah. And we proudly say, as it is written in the book of Acts, in Him
we live and move and have our being. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Purihin ng Diyos. At sa pagpapatuloy, nais kong makita mo kapatid, hallelujah, na ito ay atas ng Diyos. Ito ay nais ng Panginoon. It is a command of God. In Psalm 103 verses 1 and 2, sabi riyan, bless the Lord, O my soul. Hallelujah. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Kapatid, yan ay nais ng Diyos. Hallelujah. Ang purihin mo, ang Panginoong Diyos, nararapat mong gawin ay sambahin at dakilaan siya. Oo, ang lahat ng nasa iyo, sabi diyan, my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Lahat ng nasa sa akin, magpuri ka, sumamba ka sa Diyos. Dakilain mo ang kanyang banal na pangalan. At nais kong makita mo kapatid, yung paglilingkod na ito ng pagpurit, pagsambay may gantimpala. Kanina po'y narinig natin, nanawagan si Jehoshaphat at siya'y nagbuo ng mga awit, manunugtog. Siya'y tumawag ng maglilingkod sa pagsamba at sa pagpuri. At ang wika, kapatid, nais kong makita mo in 2 Chronicles chapter 20, verse 25. Nagkaroon sila ng gantimpala. Yung ginawa nilang pagpuri, ginawa nilang pagsamba, kapatid, ay mayroong gantimpalang ipinagkaloob. Material reward, hallelujah, was released to them. Sapagkat ang sabi diyan at nakasulat, at kung inyong babalikan ang 2 Kronika, Kabanata 20, buong basahin mo, ang pangyayaring ito'y kamangha-mangha, sapagkat sa halip na mawala, sa halip na matalo, sa halip na makipaglaban, sa halip na gumawa sila ng mga pag-aklas, ay naging pagpupuri ang kanilang ginawa. At sapagkat yon ang atas sa kanila ng Diyos. And when Jehoshaphat and his people came to take away the spoil of them, sapagkat nakita nila nang sila'y umakyat sa watchtower, ay patay na yung mga sundalong dapat ay lumupig sa kanila. Dapat ay kalabanin nila. Mga nakahandusay na sa lupa, mga patay na. At ng kanilang puntahan nito, kapatid, sapagkat sa panahong yaon, kapag may labanan, yung mga nagwawagi ay kinukuha yung lahat ng mga nandoon sa mga sundalo, sa mga nagapi, at ng kanilang lapitan nito. Sabi po ng banal na kasulatan, and when Jehoshaphat and his people came to take away the spoil of them, they found among them the abundance, hallelujah, both riches with the dead bodies and precious jewels. Yun na nakuha nila. Napakaraming kayamanan, mga alahas, at yun ay which, sabi po kung itutuloy natin, which they strip off from themselves more than they could carry. Hindi na nila kayang dalhin. And they were there 3 days. Hallelujah. 3 araw nilang inipon yung mga nandong ari-arian, mga alahas, mga kayamanang nandun sa mga natalo, nagaping mga sundalo, nagpatayang sundalo. 3 days in the gathering of the spoil. It was so much. Napakarami. At ganon ang gantimpala sa mga paglilingkod. Ikaw rin, kung naglilingkod ka sa Panginoon, nais kong makita mo, patuloy kang magpuri kay Yahweh at patuloy kang tatanggap ng gantimpala ni Yahweh. Patuloy kang makakaranas ng mga kamanghamanghang bagay sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Jeremiah 33:3 is very clear and a promise to us, call upon me and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things thou knowest not. At yun ang ginawa ni Jehoshaphat. Tumawag sa Diyos, hallelujah. At siya'y tinugon ng Diyos, hallelujah. At nakakita siya ng kamanghamanghang pagkilos ng Diyos. At tumalima siya, nagpuri, sumamba
hallelujah, o inihayag ang kanilang pagkilala sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. At dahilan dito, kapatid, nais kong makita mo, yung constancy ay napakahalaga. Huwag kang titigil. Napasimulan mo ang magpuri, napasimulan mo ang samamba, kahit anong oras, kahit nasan ka, sa mga sandaling ikaw, hallelujah, inuudyo ka ng banal na Espiritu Santo na magpuri, umawit, dakilain siya. Gawin mo sapagkat gano'n ang ginawa ng bansang ito. Chronicles, 2 Chronicles 20, 28 to 29, sabi riyan, and they came to Jerusalem with psalteries. That was after getting all the spoil, collecting all the wealth, the jewelries, and all the precious items doon sa mga nagpatayang 3 malalaking bansa. At sila nang bumalik sa Jerusalem, kapatid, nais kong makita mo, they came to Jerusalem with psalteries, hallelujah, and harps and trumpets unto the house of the Lord. Ganon ang naging kaganapan. At sila'y hindi huminto ng manalo. Sila'y tuloy-tuloy before the war, before these big, large and dominant countries were fighting. At sila'y patuloy na sumamba at nagpuri at umawit. At nang sila'y tapos na, ganon din ang kanilang ginawa. At nang sila'y bumalik sa Jerusalem, tuloy-tuloy pa rin, kapatid, ang kanilang pagpuri at pagsamba. At sa talatang 29, sabi riyan, and the fear, hallelujah, of God was on all the kingdoms of those countries. Sila na'y natakot. Yung mga kanugnog na bansa ay natakot na when they heard, hallelujah, that the Lord fought against the enemy of Israel. So, ano yung naging dahilan? Hallelujah. Bukod sa kanilang pagpupuri o puri ng Diyos, bukod sa kanilang kasaganaang tinanggap, mayroon pang isang napakahalagang bagay. Nabantog, hallelujah, sa kapaligiran, sa mga kanugnog na bayan. Ang Diyos, hallelujah, nakikipagbaka para sa Israel. Kung ikaw ay lalaban sa Israel, ang makakalaban mo ay ang Diyos. At kagilagi-lalas ang gawa ng Diyos sapagkat walang labanan, walang armas, walang anumang sandata, awit lamang at pagsamba, nagkagulo na yung mga kalaban ng Diyos. May isang pagkakataon din, kapatid, nais kong makita mo rin. Sa panahon ng isang haring Hezekiah, ay may ganito ring pangyayari na ang hari ay nagkaroon din ng kagulumihanan at ang kanyang ginawa ay lumapit at dumulog sa Diyos. Hallelujah. Sa unang paglapit, sabi ko po kanina, dumulog kay Isaiah, ipinarating at upang ipanalangin. Sa pangalaway, dumulog siya sa Diyos at ang haring Hezekiah ito, kapatid, tulad din ni haring Jehoshaphat, dumulog at nagtiwala sa Diyos. At ang nangyari, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Nagpadala ng kaguluhan, hallelujah, ang Diyos sa kalagitnaan ng mga kaaway na kukubkob sa kanila. At sila, hallelujah, ay nangamatay. At sila ay, hallelujah, nakaranas ng matinding pagkilos ng Diyos. Kapatid, sa mga bahaging ito, nais kong patuloy kang anyayahan. Huwag kang magbago. Yung awit na yun na sinabi sa album 4, patuloy na magpupuri sa iyo. Gawin mo. Hallelujah. At tuluyan kang makakaranas ng mga kamanghamanghang bagay. Let us, hallelujah, stay in the presence of God. Hallelujah. Come and worship the Lord. At sa bahaging yon, kapatid, makikita mo, there will be breakthrough in your life. There will be breakthrough in your career. There will be breakthrough to your favor. Hallelujah. Oh, glory to God, to your finances, and even to your health, and even to your relationship, and even to your life. For you will excel, hallelujah, in worshiping the Lord. At ang makikita sa iyo, kapatid, ang kaningningan, hallelujah, ang kadakilaan, o ang kabutihan ng Diyos. Magpasalamat tayo ngayon sa mga sandaling ito at inaanyayahan ko ang lahat, hallelujah, to come and worship the Lord, glorify the King in your life. At unahin mo siya, hallelujah, makikita mo
sa pagpasok mo sa pagpupuri sa Diyos, you will get and you will receive and you will experience the great favor of God. Muli, happy second anniversary sa Miracle Maker Ministries. At sa album number 4, patuloy na lumaganap ang mga papuring awit nito sapagkat sa ika-4 na yaon may dakilang pagkilos ang Diyos. Yung naunang 3 ay marami nang nakarinig at marami nang napagpala. Yung ika-4, kapatid, alam ko patuloy na lalaganap at makikita ng mga makakarinig at mararating nito ang kabutihan ng Diyos at sila'y madadala, hallelujah, sa pagpupuri sa Diyos na magbibigay sa kanila, o purihin ng Panginoon, ng napakagandang paglilingkod. Tayo po'y manalangin. Diyos, salamat po na sa hapong ito'y naimulat mo sa amin ang kahalagaan ng pagpuri at pagsamba. At yung pong awit patuloy na magpupuri sa iyo ay magiging isang instrumento sa bawat makakarinig. Na ang bawat isa'y madadala, Panginoon, hallelujah, sa pagpupuri at pagsamba. At pagdating, pagpunta, pagpasok sa iyong templo, mararanasan ang iyong presensya, mararanasan ang iyong pagkilos, mararanasan ang iyong kapangyarihan. At pasimulan mo nga ngayong oras na ito, Diyos, ang mga dakilang pagkilos na iyon sa buhay ng bawat isa. At ang mga kasama namin, hallelujah, sa paglilingkod, opo, gantimpalaan mo sila. At ang mararating ng mensaheng ito, Lord, dalangin namin kanilang makita ang kahalagahan ng pagpuri at pagsamba sapagkat ang itinataas, opo, Panginoon, ang itinatanghal, ang dinadakila ay ikaw. At salamat nga sapagkat binuksan mo ang pintuang ito upang makita namin, hallelujah, ang sumasamba sa iyo, hallelujah, ay nararapat na sundin ng atas mo na ikaw, o Diyos, ay sambahin sa Espiritu, sa katotohanan. Napakabuti mo nga, Panginoon, at muli, dakilang Diyos, hallelujah. Pagpalain mo ang bawat isa at sa kanilang pakikinig ng patuloy na magpupuri sa iyo, gagawin, gaganapin, mararanasan ang patuloy na pagsamba, pagpuri sa iyo. Salamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Pagpalain ka, kapatid, at patuloy kang magpuri sa Diyos. Amen. 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 God bless you, beloved of God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon.